Isang magandang gabi po sa ating pong lahat. Welcome pong muli sa ating gawain ngayong gabi. Ito po ang TCFC Sunday Evening Online Worship Service. At ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay patungkol pa rin sa kung ano ang pinaniniwalaan ng ating pong church. Nasa ikawalong bahagi na po tayo at sabi po doon sa English, we believe each church should exercise the gifts and offices provided in the New Testament to obtain the Christian goal. Be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Ang sabi po sa Tagalog, naniniwala tayo o ang TCFC na ang bawat iglesia ay dapat na sinasanay ang mga kaloob at panunungkulan na ibinigay sa bagong tipan upang makamit ang adhikain ng isang Kristiyano. Kaya nga, maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. So ano nga po ba ang mga kaloob na ito? At bakit kinakailangan na ito ay sinasanay ng lahat ng mga tagasunod ni Kristo? At yan po ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Binigyan ko po ng title na The Gifts of the Holy Spirit. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin, dumako sa presensya ng ating pong Diyos na buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan sa buhay namin. Na simula paggising, pagmulat ng aming mga mata, Panginoon, ay yung pagpapala mo na ang nararanasan namin. Lord, sa mga oras na to, patuloy na kami ay lumalapit sa iyo. Ano man pong karumihan, ano man pong kasalanan, ano man pong pagsalansang ang meron sa aming mga puso, sa aming mga isip, sa mga oras na to. Ito po ay aming inihihingi ng tawad sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga naisip, mga sinabi, binalak at isinagawa na hindi nakalugod sa iyo, Panginoon. Patawarin mo nga po kami, O Diyos. Pakalinisin mo po ang aming isip, ang aming mga puso, at paging dapatin mo kami sa iyong harapan sa mga oras na to. At dahilan dito, Panginoon, kami po ay buong pusong tinatanggap ang kapatawaran na nagmumula sa iyo upang patuloy na maging malakas, malinaw ang tinig ng banal na Espiritu sa amin na siyang magtuturo sa amin, magpapaunawa sa amin ng iyong mga salita na amin pong pag-aaralan ngayong gabi. Ama, buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga isip at malaya kang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin sa mga oras na to. Let your Holy Spirit teach us, guide us sa lahat ng mga nais mong malaman namin sa gabing ito. Sa lahat ng aming gagawin, sa aming pong pagbabasa ng iyong mga salita, ikaw ang madakila, ikaw ang mapapurihan, aming Ama. Maraming salamat sa pagkakataon na to na makadulog sa iyo, na makalapit sa iyo, at marinig namin ang iyong mensahe para sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Kunin po natin ang ating mga Biblia at ito po'y buksan natin sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 12, mula talata 7 hanggang 8. At ito po ay sama-sama nating basahin ngayong gabi. Ang sabi po dito, para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa kanyang espiritu. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng katalinuhan. Subalit, iisang espiritu ang nagkakaloob nito. Ang espiritu ring iyon na nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos at sa iba na may ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. Sa verse 10,
May pinagkalooban ng kapangyarihan na gumawa ng mga himala. May pinagkalooban din ng kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. At may pinagkalooban naman ng kakayahang malaman kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, at sa iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit, iisang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito, at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang pasya. Nang ang isang tao po ay nagdesisyon at magpasyang siya ay makipag-isa kay Kristo, ay pinagkalooban po siya ng Diyos ng banal na Espiritu bilang tatak na siya po ay hinirang ng Diyos o bilang tatak ng pagkahirang sa kanya ng Diyos. At ito pong banal na Espiritu din po ay tanda na siya ay pagmamay-ari at kabilang sa pamilya ng Diyos. So, nung tayo'y manampalataya sa lahat ng mga Kristiyano, nung tayo manampalataya kay Kristo, ay pinagkalooban tayo ng banal na Espiritu na siyang tutulong, na siyang gagabay, na siyang papatnubay sa paglakad natin sa buhay pananampalataya kay Kristo. So, ang banal na Espiritu din ito ang tumutulong gumagawa sa isang tagasunod ni Kristo upang masunod niya at maisakatuparan ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. At hindi lang po iyon, mga kapatid. Sa lahat ng mga nakipag-isa kay Kristo ay ang banal na Espiritu po ang nagbibigay o nagbigay ng spiritual gifts o spiritual na kaloob sa lahat ng mga kumikilala sa ating pong Panginoong Hesukristo. So, napakabuti po ng ating pong Diyos. Ano po? Dahil sa kanyang kagandahang loob ay hindi lang gift of salvation ang binigay sa lahat ng mga kumikilala at nananampalataya sa ating pong Diyos. Binigyan din niya tayo ng banal na Espiritu, at yung banal na Espiritu ay nagbigay din ng mga spiritual na kaloob. So, ano nga ba itong mga spiritual na kaloob na ito, at ano ang layunin nito sa buhay ng isang nananampalataya kay Kristo? Ang spiritual gift o spiritual na kaloob ay supernatural o natatanging kakayahan na ibinigay ng banal na Espiritu sa lahat ng kumikilala, sa lahat ng nananampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo upang maglingkod sa ating pong Diyos at upang magamit para sa ikabubuti ng lahat at para sa ikalalakas ng atin pong iglesyang kinabibilangan at maging ganap sa harapan ng Diyos. So, ang mga kaloob ng banal na Espiritu o ng Espiritu Santo ay bahagi ng lahat ng kailangan natin upang maisakatuparan natin ang plano at layunin ng Diyos sa buhay ng isang nananampalataya kay Kristo. At ito pong kaloob ng Espiritu Santo ay ito po'y hindi po natin to deserve. Karamihan po, 'di ba? Kadalasan kapag tayo po ay tumatanggap ng isang regalo ay dahil may nagawa po tayong magandang bagay. Halimbawa, tayo po ay graduate ng may karangalan, binigyan ka ng karangalan o ng honor ng iyong school dahil ikaw ay nagsiphay sa iyong pag-aaral. So, karapat dapat ka na tumanggap ng isang regalo. Pero ito pong kaloob ng Espiritu, ng banal na Espiritu, ay hindi po natin to deserve. Ito po ay bunga lamang ng biyaya ng Diyos. Kaya ibinigay po ito
sa atin. So, hindi po natin merit. Kaya po, binigyan po tayo ng kaloob ng banal na spirito. Hindi po ito'y sa pamamagitan lamang talaga ng biyaya at habag ng Diyos sa lahat ng mga nananampalataya kay Kristo Jesus. So dito po sa atin pong teksto ngayong gabi sa chapter 12 ng unang Korinto. So ang problema po dito o yung issue dito ng Kristiyano sa mga Korinto ay patungkol po sa spiritual gift. Ang iba po sa kanila ay napagkalooban ng yung napagkaulaban o nagtataglay ng mga kamangha-manghang kaloob tulad ng kaloob na magsalita sa iba't ibang wika po. At ito'y ginagamit nila upang magmalaki at upang magpakita ng gilas sa lahat. Hinahamak po nila yung ibang mga kapwa nila na hindi nakatanggap ng ganong kaloob mula sa banal na spirito, na katulad na meron sila yung kagaya po ng gift of tongues o yung tinatawag na yung magsalita, kaloob na magsalita sa iba't ibang wika. So dito po, isinulat po ito ni Pablo para sa mga iglesia o para sa mga Kristiyano sa Korinto upang magpaalala at upang magdala ng kaayusan at linawin na ang kaloob ng Diyos ay para sa kabutihan ng panlahat at hindi ito para sa pansarili lamang kapakanan. Sapagkat karamihan sa mga Kristiyano doon sa Korinto ay ginagamit nila yung kanilang kaloob para sila po ay manghamak ng kanilang kapwa Kristiyano o kapwa nananampalataya kay Kristo. So, ito pong kaloob ng Espiritu o ng banal na Espiritu ay, ang sabi po sa 7, para sa ikabubuti ng lahat. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. So, ang ibig sabihin po nito ay ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo, ang lahat ng nananalig sa ating Panginoong Hesus ay binigyan ng kaloob bilang katunayan na nasa kanya ang banal na Espiritu. At ang kaloob na to ay dapat na ginagamit para sa ikabubuti ng lahat, para patatagin ang mga mananampalataya at para itaas at hindi para itaas ang isang tao ng higit kaysa iba. So, dito po, malinaw po na sinasabi na ang lahat ng mga nanampalataya kay Kristo, ang lahat ng mga tagasunod ni Kristo, nang nananalig kay Kristo, ay ipinagkalooban ng banal na spirito, ng spiritual gift. Na lahat po tayo na mga kumilala kay Kristo ay mayroon pong spiritual gift na ipinagkaloob sa atin. At makikita po natin dito sa mga susunod na verses kung ano-ano po itong mga spiritual gift na to. At ang sabi po dito sa verse 8 ay yung message of wisdom, yung una o mensahe ng karunungan. So, ito po ay isang malalim na pagkaunawa sa salita ng Diyos at kakayahang magamit itong sa pang-araw-araw na buhay. So, napakahalaga po nitong gift of message of wisdom. Lalo na po sa atin, narito pa po tayo sa mundong ito na tayo po ay humaharap sa labanan.
mayat mayang labanan, pakikidigma sa ating pong laman, sa ating pong kagustuhan. Kaya kinakailangan po talaga natin itong gift of wisdom, para yung pong salita po ng Diyos na ating pong napapakinggan, na pag-aaralan, ay ito po'y nauunawaan natin at ito po'y naia-apply natin sa ating mga buhay araw-araw at mayat maya sa ating mga buhay. So, ano pa po? Ang sabi pa dito, ito po yung gift of knowledge o katalinuhan. So, ang kaloob ay kaalaman at ang kaloob na ito ay kaalaman at kaliwanagan mula sa salita ng Diyos, na ito po ay malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So, ito pong dalawang ito ay magkasama po. Kinakailangan na meron po, o kinakailangan po na hinihingi po natin ito sa Diyos, yung wisdom and knowledge, upang maunawaan natin ang salita ng Diyos. Mai-apply natin ito sa ating pong buhay araw-araw at mapili natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So, ano pa po ang sinasabi dito? Gift of faith o pananampalataya sa Diyos. Ito po ay kaloob ng pagtitiwala sa Diyos at magbibigay inspirasyon sa iba upang magtiwala din sila sa Panginoon. Ano man yung kondisyon, ano man yung kalalagayan mo sa buhay. Katulad na lamang po ni Job, na siya po ay nanatiling tapat, nanatiling kumikilala sa Panginoon, sa ating pong Diyos, kay Yahweh. Noong mga panahon na yon, tawag nila sa Diyos ay si Yahweh. Naranasan po ni Job ang napakasaklap na karanasan at sitwasyon sa buhay, na kung saan yung pong kanyang mga anak, yung kanyang pamilya ay nagkamatay, maging yung kanyang kayamanan ay nawala, yung kanyang mga alagang hayop na ubos. At hindi lang po yun, mga kapatid. Ito pong si Job ay nagkaroon din ng matinding sakit sa balat, na tadtad ng sugat ang kanyang buong katawan, maging ang kanyang ulo. So, sa sitwasyon na ito, kung tayo ang nasa sitwasyon na ito, kay sitwasyon ni Job, ano po yung ating gagawin? Ano po yung ating mararamdaman? Dito po nakita natin kung gaano katapat si Job sa ating pong Diyos na makapangyarihan, kay Yahweh. Siya po ay kinausap ng kanyang asawa, maging ng kanyang mga kaibigan, na sumpain mo na ang Diyos mong iyan at ikaw ay mamatay na. Pero alam niyo po, kahit sa tindi ng problema, sa tindi ng dagok ng buhay na naranasan ni Job, ay never po siyang nag-give up, o never niyang iniwan yung pananampalataya niya sa Diyos. Ang sabi pa nga niya sa kanyang asawa at maging sa kanyang mga kaibigan, sa mabuting bagay lamang ba tayo tatanggap sa Diyos, o maging sa kahirapan man, maging sa pagsubok man. So, dito po napakita ni Job yung matindi niyang pananampalataya sa Diyos. Ito po yung nagiging inspirasyon ng mga Kristiyano, na kung ano man yung pagdaanan mo, ano man yung sitwasyon mo, ikaw man ay may sakit ngayon at hindi ka pa gumagaling o wala pang kalunasan sa iyong mga sakit, sa iyong nararamdaman. Pero yung pagkapit mo sa Lord ay ganun na lamang, na todo-todo ang kapit mo sa Lord, na pagalingin ka man o hindi pagalingin ng Lord, ay mananatili ka sa Panginoon. Yan yung kapatid na gift of faith na ibinibigay ng Diyos sa mga nananampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo. So tayo, ano man po yung mga sitwasyon natin,
atin pong pinagdaraanan sa mga oras na to. Yung pong pananampalataya natin, yung gift of faith na ibinigay sa atin ng Diyos ay maging maalab patuloy. Patuloy na maging maalab sa puso ng bawat isa. Na ano man yung sitwasyon mo na pinagdadaanan, ikaw ay manatili na nakakapit, manatili na nakaangkla sa Diyos at sa kanyang mga salita. Ano pa po ang sinasabi dito? Pang-apat po, gift of healing. Ito ay paggamit ng kapangyarihan ng Diyos sa pagpapagaling upang pagalingin ang isang taong may sakit o siya po ay isang taong sugatan at nagdurusa. So, dito po ay ang pwede nating mabigay ng halimbawa ay nung pong si Pedro at si Juan po ay makaraan sa isang pintuan na maganda. So, sa pintuan na maganda na yon ay may isang lalaking lumpo na mulat sapol hanggang mula nang siya isinilang ay siya po'y lumpo na. So, ang sabi ni Pedro, wala siyang pilak, wala siyang kayamanan na dala. Pero ang magagawa niya ay pagalingin itong lalaking ito, itong lalaking lumpo ito, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At doon po ay napagaling ang lalaking lumpo ito. So sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, napaka makapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So, kung tayo po ay may gift of healing at hindi naman po sa lahat ng pagkakataon at lahat ng oras ay yung taong ay meron pong gift of healing. Ito po ay nakadepende sa kung ano yung nais ng Diyos na maganap sa pagkakataong iyon. Ng pagkakataon pong iyon, naranasan ng lalaking lumpong ito na siya'y pagalingin ng Diyos upang ma-display, upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. So, ganun din po sa lahat ng mga kumikilala sa ating pong Panginoong Hesus. Nararanasan po natin na makapagpagaling o tayo po ay ginagamit ng Diyos para po yung taong ating ipinanalangin ay gumaling, ay para po maranasan ng taong iyon yung kapangyarihan ng Diyos upang yung taong iyon ay lumapit sa Diyos at manampalataya dahil siya po ay pinagaling ng Diyos. So, yun po mga kapatid, may iba't ibang gift of Holy Spirit tayo. Ang panglima po ay yung gift of miracles o gumawa ng mga himala. So, ang kaloob na magpakita ng mga tanda at himala na nagbibigay ng kredibilidad sa salita ng Diyos at sa mensahe ng Ebanghelyo. So, dito po, makikita natin na ito pong gift of miracles ay maaring magkaroon po ang isang tao katulad po ni Moises. Nang siya po ay manguna sa bayang Israel o sa bayan ng Diyos, siya po ay pinagkalooban ng Diyos ng kakayahang ito o ng kaloob na ito na siya po ay makagawa ng wonders and miracles sa harapan ng bayan ng Diyos upang ipakita na yung Diyos na kanilang sinasampalatayanan, na yung Diyos na kanilang sinasamba ay Diyos na makapangyarihan at higit sa lahat. Siya lamang po yung nag-iisang buhay na Diyos. So, naranasan po ng bayang Israel, ng bansang Israel, ang signs and wonders na ginawa ni Moises. At ito po'y sa tulong pa rin ng Diyos na buhay. Nang sila po ay habulin ng mga Ehipsyo doon po sa Pulang Dagat o sa Red Sea, ay itinaas po ni Moises ang kanyang tungkod at doon po nahati po ang gitna ng dagat na pula.
At ang bayang Israel ay nakalakad po sa gitna ng dagat na iyon. At pagkatapos po noon na makalakad na ang bansang Israel at makalayo na sa bansang Ehipto, ay sinundan po sila ng mga Ehipsyo, at doon po ay nung nakausad-usad na po yung bansang Israel, ang ginawa po ng Diyos ay ito pong mga Ehipsyo na humahabol sa Diyos ay bigla pong isinara ng Diyos muli itong dagat na to, at kinain ng dagat itong mga humahabol na to sa bansang Israel o sa bayan ng Diyos. So, ganun po kamakapangyarihan ang Diyos natin, na kaya niyang gumawa ng wonders and miracles upang ipakita na siya ay Diyos na makapangyarihan, upang ipakita na siya ay tunay at nag-iisang Diyos na dapat sampalatayanan ng lahat ng tao. Maging sa buhay din po natin ay gumagawa po ang Diyos ng signs and wonders, hindi po para i-show lang po sa bawat isa sa atin, kundi ito po ay maging dahilan para yung mga taong nakakakita ng paggawa ng Diyos ng miracles and wonders sa buhay ng isang Kristiyano, ay para sila po ay manampalataya at kumilala sa ating Diyos na buhay. So dito po, meron pa po gift of prophecy, magpahayag na mensahe mula sa Diyos. So ang ating pong Diyos ay nagbibigay ng gift of prophecy sa mga sumasampalataya at nananampalataya sa Kanya, katulad na lamang po ng mga prophets sa ating pong Old Testament, kagaya ni Isaiah, ni Jeremiah, ni Lamentations, at saka ni Ezekiel. Sila po yung mga prophet, isa sa mga prophet na nag-prophesy patungkol po sa mensahe ng Diyos na nais iparating ng Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang mga nilikha. So sila po yung nagbibigay, o sila po yung ginagawang daluyan ng mensahe ng Diyos para ipabatid doon sa mga nananampalataya sa atin pong Diyos. Ano pa po? Meron pong gift of discerning spirits, o kakayahang malaman kung aling kaloob ang mula sa Diyos at kung alin ang hindi. So, meron pong ganun na kaloob na makapag-discern tayo na kung iyon bang espiritu na yon, o kung iyon ay kakayahang, kung iyon kaloob na yon ay mula ba sa Diyos o hindi. Kaya mahalaga po ito din para sa bawat isang nananampalataya kay Kristo. Ano po? Number 8, gift of tongues, o kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, at gift of interpreting tongues, o kakayahang magpaliwanag at magbigay ng kahulugan sa pananalita ng iba't ibang wika. So meron pong dati noon sa church na naririnig ko may mga nag-speaking in tongues. Pero mahalaga rin po ito, pero hindi po ito yung maging basehan natin. Ano po? Na kinakailangan din po na kapag ka nag-speak in tongues ka, ay meron din pong mag-interpret nito. Dahil kung nag-i-speak in tongues ka o ng ibang wika na hindi naman naiintindihan ng karamihan o ng lahat, ay walang kabuluhan po ito. So, kinakailangan na laging magkasama yung speak in tongues and interpreting the tongues. Ano po? Interpreting tongues, o ito po yung nag-i-interpret o nagpapaliwanag ng kung ano yung sinasabi nung nag-i-speaking in tongues. So, siya po yung tagapagpaliwanag nito. Kaya kinakailangan po talaga na itong lahat ng mga kaloob ng banal na spirito ay ito po'y nakikita sa lahat ng mga kumikilala sa Panginoon ayon
sa pangangailangan. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, ay meron po tayong gift of tongues, gift of interpreting tongues, o kaya naman gumawa ng miracles, o kung ano-ano pa man, mga kapatid. Hindi po. Binibigay po ito ng Diyos o ng banal na spirito ayon sa pangangailangan, ayon sa layunin ng Diyos na maganap sa oras na yon o sa sitwasyon na yon. So maliwanag po, mga kapatid, ano po? So ang lahat ng kaloob na ito ay nararapat nating sanayin o i-exercise at dapat po nating gawin at gamitin sa tamang paraan at sa tama. Ano po, hindi po para kaya ginagawa natin ito ay para po tayo ay makapanlamang sa ating kapwa o manliit, o tayo po ay ating pong husgahan yung ating mga kapatid at ating laitin na, oh, yan lang pala yung ano mo, kaloob mo, ito sa akin, oh, 'di ba, nakakapag-speak in tongues ako. Hindi po, mga kapatid. Ang layunin po kaya ibinigay o tayo po ay pinagkalooban ng kaloob na spiritual o spiritual na kaloob o spiritual gift ay para po sa ikalalakas, ikatitibay ng iglesia at ng ikabubuti ng lahat ng mga nananampalataya sa Diyos, at upang maparangalan at maluwalhati ang Diyos sa buhay natin at magkaroon ng kaayusan at pagkakaisa at maging ganap sa harapan ng Diyos. So paano po ba ipinamahagi ang mga espiritual na kaloob na to? Ito po kaya ay pwede nating piliin. Maari ba tayong pumili, Lord, gusto ko nito, gusto ko ng gift of tongues, pwede bang bigyan mo ko nito? Ang sagot po ay makikita po natin sa verse 11. So ang sabi po dito, ang banal na spirito ang nagpapasya at namamahagi ng kaloob kung sino ang makakakuha at makakatanggap ng mga kaloob na ito. So tanging ang banal na spirito po ang nagbibigay at nagpapasya kung anong kaloob ang ibibigay sa isang nananampalataya kay Kristo, sapagkat alam ng banal na spirito kung ano ang makabubuti para sa isang nananampalataya. So ang marapat po nating gawin ay patuloy po tayong manalangin at hingin palagi na ibigay sa atin ng Diyos yung nararapat na spiritual gift para sa atin, para po mahayag ang kapangyarihan ng Diyos, para mapalakas ang kapwa natin nananampalataya, at para ito po'y maging sa ikabubuti ng lahat ng mga miyembro ng Iglesia ng Diyos. So mga kapatid, napakahalaga po na ito pong mga spiritual gifts at panunungkulan, offices, yung iba po kasi ay matatagpuan sa Romans, na nandun po yung gifts of teaching and apostol, yung pagiging apostol, pagiging alagad, pagiging evangelist. Nandun po yung mga kaloob ng Diyos pa na sinasabi po ni Pablo pa. So ito lamang po yung aking pong binigyan pansin ngayon, yung pong spiritual gifts na matatagpuan sa 1 Corinthians 12:8-11. So ito, napakahalaga po na ito po'y ating ine-exercise bilang isang iglesia ng Diyos, na para sa ikabubuti, ikaayos, at maging ganap po tayo sa harapan ng ating pong Diyos. Kaya lagi nating ipanalangin sa Panginoon na ibigay sa atin yung nararapat na kaloob upang magamit tayo sa kaharian ng Diyos, upang magamit tayo
na mapalakas ang ating kapwa mananampalataya at upang maluwalhati ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Salamat po aming Diyos sa mga oras na to, sa iyong mga salita na nahayag na pinaalala mo sa amin na merong ibinigay na kaloob ang banal na Espiritu sa lahat ng mga kumikilala at nananampalataya kay Kristo. Ito po ay bilang tanda na ang banal na Espiritu ay sumasa amin. So, ito pong kaloob na to, Panginoon, tulungan mo kami na gamitin sa tama, Panginoon, para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan at para mapalakas ang aming mga kapatiran. Tulungan mo kami, Panginoon, kung kami po ay nabigyan mo ng kakayahan ng wisdom, ng knowledge, ng discernment, Panginoon, at ng gift of prophecy, ito po at kung ano-ano pa ay magamit namin, Panginoon, sa aming mga buhay. At tulungan mo kami, Panginoon, na ito po ay bigyan namin ng pahalaga at importansya sa aming mga buhay bilang kami po ay kumikilala at nananampalataya kay Kristo. Hindi po namin kaya, Panginoon, na kung wala ang banal na Espiritu sa aming mga buhay. Kaya patuloy na ikaw ang gumawa, kumilos sa pamagitan ng Holy Spirit na siyang maging sandigan namin at ito po ay maging dependent kami sa banal na Espiritu sa lahat ng pagkakataon at buong buhay namin, Panginoon, ay patuloy na ilagak namin sa iyo at iasa na yung buong pag-asa namin dahil ikaw po ay binigyan mo kami ng gift of salvation, gift of faith. Dahil po dito, Panginoon, ay meron kaming kaligtasan na nagmumula sa iyo. Patuloy mo na ingatan kami na anuman yung maging sitwasyon ng aming mga buhay, maging matatag ang aming pananampalataya sa iyo. At palagi naming hingin ang wisdom and knowledge and discernment upang makapanatili kami sa iyo hanggang sa pagbabalik mo, Panginoong Jesus. At matagpuan mo kami na handa, may pananampalataya at may ugnayan sa iyo upang kami po ay makasama mo doon sa langit. Maraming salamat, Panginoon. At patuloy, Lord, na aming itinataas ang aming pong TCFC building na kung anong paman po, Panginoon, ang mga pangangailangan pa nito ay pagkaloob mo po, Panginoon, sapagkat ang lahat ng bagay ay sa iyo nagmumula. Dalangin namin, Lord, na bigyan mo po kami ng pagnanasa, bigyan mo po kami, Panginoon, ng kakayahan na kami po ay maging kabahagi ng kung ano pa man pong pangangailangan ng aming pong church. Tulungan mo kami, O Diyos, at patuloy na ikaw ang mahayag, madakila sa aming pong buhay at sa aming pong church, Panginoon. Ganun din po yung mga kapatiran namin na may pinagdaraanan ng mga sitwasyon sa mga oras na to, kung sila man po ay may sakit, sila man po ay dumadanas ng problema sa financial, Lord, sa iyo po namin to itinataas. Sapagkat ang lahat ng bagay ay alam mo kung ano yung makabubuti at kung ano yung nararapat para sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na palaging umasa, magtiwala, hindi sa aming mga sarili, kundi kami ay magtiwala sa iyo na Diyos, na ikaw yung Diyos na makapangyarihan ng may magagawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy kang maluwalhati, maitaas sa aming mga buhay. At ang lahat po ng mga cell groups, Bible study centers, Panginoon, patuloy mong palakasin, patuloy mo na ang mga salita mo ang siyang pumailan lang at maging sentro ng Bible study, ng cell groups, maging ng buhay ng bawat nananampalataya sa iyo. Ikaw na po patuloy na mag-ingat, gubabay at magpala sa bawat isa sa amin. Patuloy na ang banal na Espiritu ang magpaalala sa amin sa lahat ng oras at sandali ng iyong mga salita upang kami patuloy na maging matatag, malakas sa tulong pa rin ninyo, Panginoon, sa pamagitan ng Holy Spirit. Salamat po, O Diyos. Patuloy na maluwalhati ka sa aming mga buhay. Ito lamang po ang aming mga panalangin na may papurit, pagsamba at pasasalamat sa mga oras na to.
sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa at pagpalain po kayo ng ating pong Diyos na makapangyarihan.